May mga multong hindi nagpaparamdam sa sementeryo, kundi sa gitna ng tawanan, ng alak at katahimikan ng alas 12 ng gabi. Ito ang tatlong kwento na lahat nagsimula sa isang simpleng inuman. Isinumite ito ng isang anonymous subscriber. Tatlong magkakaibang gabi, tatlong magkakaibang lugar, iisang pattern. Lahat ng kasama niya may tinatawag silang sixth sense. Hindi yung basta pakiramdam lang, kung hindi yung nakikita, naririnig, at minsan kinakausap pa nila. Isang regular na Friday night lang daw dapat. Walang handaan, walang bisita. Dalawa lang sila sa loob ng bahay. Siya at ang kaibigan niyang tinatawag nating Trisha. Sa kusina sila nagiinuman. Pale-pilsen pa nga yung hawak nila. Comedy skits ang pinapanood nila sa telepono. Tahimik ang buong second floor. Lahat ng ilaw, patay. Maliban sa isang dilaw na ilaw galing sa CR, katabi ng kusina. Mula sa kinauupuan nila, kita ang dining area, pati na rin yung living room. Kita rin yung hagdan pababa sa garahe ng gate. Kalmado lang, komportable, at medyo tipsy na. Hanggang sa napansin niyang tumahimik si Trisha. Hindi saglit, hindi ilang minuto, halos kalahating oras. Tinanong niya, "Okay ka lang ba? Ang tahimik mo kasi." Sumagot naman tong si Trisha. Ang sabi niya, "Okay lang, may itatanong sana ako, pero mamaya na lang." Hindi na niya pinilit. Bandang 1:00 na umaga, nagligpit na sila. Magdadrive pa daw kasi si Trisha pa uwi. Habang ihahatid na niya sa garahe, biglang huminto si Trisha. At doon na niya tinanong, "May kasama ba kayong matandang babae dito sa bahay?" Natawa siya ng konti. "Wala, kami lang dito ng tatay ko." Natahimik si Trisha. Sinundan niya ng tanong, "Bakit?" Dahan-dahan namang sumagot tong si Trisha. "May nakita kasi ako naglilinis ng living room nyo. Matandang babae. Kanina pa siya silip ng silip kung ano yung ginagawa natin. Parang chinecheck ka niya, nanlamig siya. Wala silang kasambahay, wala ring bisita, walang ibang tao sa bahay. At yung tatay naman niya tulog na sa taas." Tinanong niya, "Sinong kamukha niya? Anong itsura niya?" Ang sagot naman ni Trisha, "Kamukha siya ng mama mo. Pero mas mahaba ang buhok, kulot." Nililinis niya yung mga throw pillows sa sofa at doon na nagtapos ang usapan. Hindi na sila nagtagal. Umalis na rin si Trisha at mag-isa siyang iniwan sa bahay. Kasama ang katahimikan, ang dilaw na ilaw, at ang tanong, kung hindi yon ang nanay niya, sino ang naglilinis ng sala nila? Sa lumang bahay nila sa Pasay, nag-inuman ulit sila. Parehas na tao pa rin, pero ngayon mas marami na sila. May videoke sa garahe, may tawanan, may kantahan. Bandang 11:00 ng gabi, napansin niyang may isa sa barkada niya. Tatawagin nating Toby, nakaupo lang sa gilid. Hindi umiinom, hindi kumakanta, nakatingin lang sa wala. Nilapitan niya. Sabi niya, "O bakit tahimik ka? Kanta ka na." Sumagot tong si Toby, seryoso. "Huwag daw tayong maingay." Natawa siya. "Sinabihan ka ni Mama?" Umiling naman yung Toby. "Hindi, yung bata." Biglang nanlamig yung batok niya. "Anong bata?" Ang sagot naman nito ni Toby, halos pabulong. "Kanina pa ako binubulungan. Huwag daw tayo maingay." Walang bata kasama sa bahay. Walang kapitbahay na pumapasok. Walang dahilan para may bumulong. Siyempre dahil nakainom na, hindi sila nakinig. Tinuloy ang inuman, tinuloy ang kantahan. Pero mula noon, tuwing may video ko sa garahe, may isang tanong na laging pumapalik. Kung may batang nagbabawal,
kanino kaya siya nagbabantay? Early 2000s noon, may gig ang isang kaibigan nila sa Baguio. 10 silang magkakasama, isang apartment na nirentahan. Condotel yung dating. Ang pangalan nitong condotel na to ay katunog ng isang kontinente. Alam na natin yan, Baguio yan. May sariling lamig, may sariling katahimikan. At may mga bagay na hindi mo dapat tinatanong. Nagiinuman ang barkada sa loob ng kwarto, nakapulupot sa gitna. May gitara, may tawanan, hanggang sa may nag-open up. May nakikita raw siya ng mga spirito. Lumalim ang kwentuhan, lumabo ang usapan. Isang kasama nila, si M. Naiwan siya mag-isa sa dining area. Naggigitara, madaling araw. Bigla raw siyang nakarinig ng malalakas na hagba. Hindi kaluskos, hindi tunog ng daga, hindi naman hakbang ng tao. Malalaki, mabibigat. At paglingon niya, wala na. Kinabukasan, isa siya sa mga unang nagising. Napansin niyang wala sa tabi niya ang boyfriend niya. Hinahanap niya sa mga nakahiga hanggang sa makita niya ito na natutulog sa sofa. Suot pa ang salamin. Hindi niya na to ginising. Pero habang nagbe-breakfast, tinanong niya, "Doon ka ba natulog sa sofa kagabi?" Sagot naman ng boyfriend niya, "Hindi. Sa tabi mo." Nagtinginan ang ibang mga barkada at doon nila sinabi, "May nanggagaya dito." Pero hindi talaga sila yun. Maaga sila nag-check out at wala na ang ni isa sa kanila ang bumalik pa doon ulit. 3 kwento, 3 inuman. Walang mga ritual, walang tawag, walang sinasadya. Pero minsan sapat na ang katahimikan, ang alak at ang bukas na espasyo para may makisali. Kung ikaw ang nasa lugar nila, makikinig ka ba o mag-iingay ka pa rin? Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong dark tales at folklore, scary stories, follow me at Hiwaga at Esoterica. Bye for now.